Praise God po, no? Puri ng Panginoon. Ito po, pinaalala po sa atin, alala po sa mga sa nanonood, lalo sa mga kapanood ng mga kapatid maunawaan niyo po ang John 3:16 na pinauunawa ng Panginoon. At marami po kasing nung nabunod ko po ang araw na ito, na binigay ng Panginoon. Ito po ang binigay sa akin ng Panginoon. Hindi po inalisto ng Panginoon. Bakit? Nang po pinaalala ng Lord sa akin. Merong isang nagko-question sa Facebook, wala kang ibang pahayag kundi ang John 3:16. Yan lang nalalaman mong ihayag. Diba po? Puro dapat natin manawaan bakit hinahayag ang John 3:16. Amen? Nawa po. Kaya po, sa mga hindi pa nakakilala, mahal ka ng Diyos, kamusta ka na kaya? Sa mga nakakilala sa Panginoon, minahal ka ng Diyos, kamusta ka? Kamusta tayo? Lahat. Amen? Dito po, pinaalala lang ng Panginoon, mayroong nagmamahal sa atin. At mayroong hindi magpapahamak sa atin. Amen po? Magkagabay. Dahil ang internal life, hindi po madaling pasukin. Amen? Sa mga nakakilala na, sa mga naglilingkod na, nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Alam niyo po yan, na hindi madaling pasukin ang karihan ng Diyos. Unahin po natin bakit tayo minahal ng Diyos. Inayag ng Panginoon ang kanyang sarili. Alalahanin po natin yung Israelite. Noong iligtas ng hingi ng tulong ang Israelite, narinig ng Panginoon at ginamit si Moises. Dito po, ginamit niyang lingkod. At ito ang unang nagpayag ng Panginoon sa kanila. Ngunit, merong isang kinuha ko sa salita ng Panginoon pinala. Sabi nga, bakit tayo minahal? Bakit namahal tayo una-una? Basahin mo natin ang Genesis. Dahil unang-una kawangis tayo ng Diyos. Siya ang lumikha sa atin. Lumikha siya, sabi kawangis. Puno ng tayo ng Diyos. Puno. Sinabi dyan sa Genesis chapter 1 verse 26. Amen. Sabi po dyan, likhain natin ang ating kawangis ayon sa ating wangis. Amen po. Ibig sabihin, nilikha ang isang katauhan ng banal. Nagmula sa Kanya, at ito'y nakita natin sa pagsuway. Doon nagkasala at doon napahiwalay. Po, no? Kaya makikita rin po natin ngayon sa buhay ni Noah, nagalit ang Diyos po, no? Sa buhay na yon dahil maraming dulgana pang pagkakasala. Po, no? Kaya ang ginawa ng Panginoon, sinabi niya, hindi niya lang bubanawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Kaya po, itong John 16, maunawaan nyo kung bakit binigay ng Panginoon ang pinakita kung gaano tayo kamahal. Dahil tayo nagmula sa Kanya, nais niya tayong manumbalik sa Kanya. Amen? Sa mga hindi pa nakakilala, ito po maunawaan nyo. At sa mga nakakilala na, naunawaan kung ano sa lawak ng nalaman natin, sa lawak na naituro sa atin, nawa, hindi na to about sa emotion ng mga nakikita natin po, no? Ito po, ilayag ng Panginoon ang kanyang sarili po, no? Sa Israel. Ang sabi po diyan sa Exodus chapter 34 verse 6, kay Moises, no? Si Moises po yung sinabi niya kay Moises po yan, si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, akong si Yahweh mahabagin, mapagmahal, hindi ako madaling magalit, patuloy kong pinadadama ang aking pag-ibig, ako'y nananatiling tapat, tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway, pagkasala, ngunit hindi ko pinalampas ang kasalanan ng Ama at pagpaparusa ko hanggang sa ikatlong at ikaapat ng salinlahi. Dito po maunawaan natin dyan ang related niya sa John 16. Bakit po? Dahil kanya pinakita pagmamahal.
At doon sa buhay ng Israelita, makikita natin sa 40 days na halos sinabi ng Panginoon na uubos na ang lahi ng Israel dahil hindi makasunod. Amen? Hindi makasunod. Hanggang nagpausbong si Lord ng tunay na makakasunod sa Kanya. Ayun nga po, no? Kaya nga po, ang John 3:16, naunawaan, maraming nagpapahayag ng John 3:16, mga kapatid, ngunit dapat nyo ito maunawaan kung bakit hinahayag to dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. At sa pamamagitan niya ng John 3:16, ang binigay niya kanyang bugtong na naputol yung sinabi ng Panginoon niya. Yung pagmamahal, nagkaroon ng individual na tayo dahil ang Diyos na ang siyang gumagabay sa atin po. Ngunit sa titingnan po natin, bakit ba nalilipol ang Israelita? Puno, bakit nalilipol ang Israelita? Dahil sa Panginoon po. Dahil ang Diyos po nang lumikha sa atin, di ba, banal. O, ito, hinayag ng Diyos na sa Israel po, no? Kaya siya ay banal. Ang sabi po dyan sa Exodus chapter 3 verse 5, sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit ubarin mo ang iyong sandalya sapagkat banal na lugar ang pinakatayuan mo. Nung tinawag si Moises, pinakita doon na siya ay banal. Pinakita na kailangan mag-repent, pinakita na may pagkakasala. Dapat bago tayo lumapit sa Panginoon, alam natin na may pagkakasala. At ito inahayag ng Panginoon kung ano tayo may kulang pagkakalala. Kaya, sa mga nakakinig ng John 3:16 na hindi maunawaan ko ito, mga kapatid. At ito po rin po ang paunawa natin sa ating mga kapatid. Ang sabi po dyan sa Leviticus chapter 11, 44-45, pananatiliin ninyong malinis ang inyong sarili sapagkat akong si Yahweh ay inyong Diyos ay banal. Ako ang naglabas sa inyo sa Egypto upang maging Diyos ninyo. Dapat kayong maging banal sapagkat ako'y banal. Nakita niyo po, hindi ito po sa buhay ng Israelita, hindi po ito nakayanan. Dahil unang-una, ito yung tinitingnan ni Lord kung paano tayo susunod. At ganoon din po, hindi nagbabago. Paano tayo susunod naman sa ibinigay ng Panginoon sa pagtanggap natin sa Panginoon Kristo. Amen po? Nanawa, mga kapatid, nanawaan po nito. Ang Diyos po ay napakabuti. Ang John 3:16 dapat naunawaan natin, mga kapatid, sa mga hindi pa nakakilala. Uunawain po nyo ito. At dapat makita nyo, ang Diyos ay tunay na nagmamahal sa atin. Tunay na naggabay. At dito, makikita natin tunay nagbigay ng pagkakataon. Dahil sa John 3:16, nang ibinigay niya ang kanyang bugtong anak, ang Panginoon sa Kristo. Ito ang ating naging daan upang tayo, at siya rin ang naging daan upang mabuksan at maging malaya ang bawat isa kung sino man ang dapat manumbalik na tinatawag ng Panginoon, pagkat tanging Diyos lang nakakalam sa bawat isa sa buhay ng mga kaluluwa na siyang tumatawag sa Kanya. Ng mga kaluluwa po, no? Ang Panginoon si Kristo. Sabi ng Panginoon si Kristo, ang Diyos ang nagbigay sa Kanya, binigay tayo ng Panginoon sa Panginoon si Kristo upang tayo ipangalagaan Niya. Amen po? Kaya kung sino sabi diyan, ibinigay niya ang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya hindi mapahamak. Di ba po? Kaya yung binigay ang Panginoon sa Kristo, ang sabi ko diyan ng Panginoon sa Kristo, nang siya yung binigay, kasi siya yung daan. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo nung isang maghayag, sumagot ang Panginoon Jesus, sabi niya, siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapunta sa mga kundi sa pamamagitan niya. Kaya doon po makikita natin siya lang. Doon po natin nakikita siya magiging daan, siya magbibigay ng katotohanan, at sa kanya ang buhay. At ito po, alam po natin sa mga nakakakilala na, sa mga malalalim na kung mga nagsaliksik at tinuruan ng Panginoon, alam po natin ang buhay na tinuturo ng Panginoon.
yung eternal life na binuturo ng Panginoon. At sa mga kapatid na hindi pa nakakilala, nawa ito'y maunawaan nyo na may ang Diyos Panginoon sa Kristo ang siyang magdadala sa atin. At dito tayo padadaanin ng Panginoon sa tunay na daan niya, yung katotohanan at yung buhay na dapat natin tahakin ayon sa kanyang gabay. Hindi po sa ating sarili, hindi po sa ating kaya po nagbigay, sabi ng Panginoon dyan sa John chapter 1 verse 1 to 4, sabi nito, napasimula na roon na ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama lang siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa kanya ay may buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatuhan. Amen po? Ang salita, kaya po, ng bago gampanan ng Panginoon ang kanyang tungkulin upang tayo ay maligtas sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Matubos tayo sa ating pagkakasala, malinis tayo sa ating pagkakasala sa pamamagitan ng pag-alay niya ng buhay at sa pagtagas ng dugo na ito na inalay ng Panginoon sa atin. At ito ay hindi madali gampanan. Pinakita ito ng Panginoon. Pinaunawa kaya mga kapatid, sa mga nanonood na hindi pa naunawa ng John 3:16, ito po ang tunay na kahulugan. Tayo po ay gagabayan ng Panginoon at palalakarin sa tamang daan niya at sa katotohanan at patungo sa buhay na walang hanggang. Yan po ang tungkulin ng Panginoon sa Kristo. Yan po ang kanyang ginagampanan sa atin nung tayo po ay kanyang nangangaral siya. Kaya po mga kapatid, alam po natin na hindi po madali tayong mga sumampalataya. Hindi naging madali ang buhay natin. Meron tayong battle na naganap sa spiritual. Kaya po, nawa, ganun din po mga kapatid, sa mga nanonood, manawaan nyo po na meron pong battle. Tayo'y palalakarin sa katotohanan ng Panginoon. Kaya po, nandiyan po ang sabi ng Panginoon dyan sa dito sa John chapter 3 verse 32, sabi ito, pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang naniwala sa kanyang patotoo. Dito po pumapasok yung Diyan maraming papahayag at ay inaalayawan ang pagpapahayag ng John 3:16. Hindi nila pag narinig, nagpapahayag, paulit-ulit na lang nila naririnig, ngunit paulit-ulit nila upang manawaan nila. Sapagkat napakahalaga po malaman kung bakit mayroong John 3:16. Dito po magsisimula yung ating panampalataya. Sabi nga ng Panginoon, maliit na panampalataya, yung maliit na mustard seed na kasing laki ng mabuti ng mustasa, ito pinalalaki niya sa pamamagitan ng mga salita na maitatanim at ay tinuturo ng Panginoon kasama ang Panginoon sa Kristo, ang banal na Espiritu. O no? Sabi ko nga dyan, kaya mga kapatid, nawa, hindi lang po tayo makinig, ngunit yung mapaniwalaan yung bawat salitang itinuturo ng Panginoon sa atin. At sa mga bago, nawa manawaan nyo kung bakit namin nagahayag, sapagkat inaabot kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng John 3:16 upang manawaan nyo kung paano tayo minamahal ng Diyos, bakit kayo inahayagan. Kaya ang tanong yan, minamahal tayo ng Diyos. Kamusta kaya tayo? Ang buhay natin, kamusta? Sa lalo sa hindi pa nakakilala sa Panginoon, kamusta ang buhay? Kaya alamin po natin, ang buhay po ay ang katotohanan na sa Panginoon sa Kristo. Doon natin makikita ang kapayapaan sa Kanya. Kaya po, dating po dyan, sabi po dyan, daan, ang Panginoon sa Kristo, katotohanan, buhay. Ngunit hindi po yan madali sapagkat pinadadaan tayo sa makipot na daan. Tingnan po natin.
Madali ba? Tingnan nyo nito yung picture. Sa tingin nyo, sa ganyang kakipot, sino ang matabang makakapasok dyan? Diba? Tayo, physical, ngunit spiritual tayo, pinapapayag ng Panginoon. Amen? Ganyan ang bakit? Sabi diyan ng Panginoon si Kristo sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14, sabi diyan, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapamakan at ito ang dinadaanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakaraan doon. Kaya mga kapatid, sa mga hindi pa nakakadinig, naunawaan, nandiyan 3:16, hindi nyo pa naunawaan, nawa ito, manawaan nyo kung bakit namatay ang Panginoon Kristo at ba't sinasabi niya siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ito ang pinakikita ng Panginoon sa atin. Ipinapaliwanag niya ng Panginoon kung ano. Kaya bago niya na tinampanan ang kanyang tungkulin, naghayag siya. Pinaunawa na niya. Upang sa matapos na kanyang mga tungkulin, ito na ang ating susundan. Ngunit, hindi naman po yan nagtatapos. Makipot, ang daan. Ano nakikita niyo sa image? Kanino galing yan? Yan ang sabay nga. Dadangkay tayo sa makipot na daan, ngunit may tagagabay tayo. Sapagkat pag sumampalataya tayo sa Panginoon, dadaan tayo sa makipot, may kapayapaan tayo. Sapagkat ang magtuturo sa atin, ang Banal na Espiritu, na ipinangako ng Panginoon. Kaya, sabi po dyan sa John, chapter 14, verse 26, ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo, na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kaya mga kapatid, sa mga hindi pa nakakilala, kapag po kayo ay nakakilala sa Panginoon at hindi po talaga tayo mapapahamak, sapagkat sa paglakad natin sa makipot na daan, ang Banal na Espiritu ang siya magtuturo, siya magkukumbik sa atin, siya magtasabing kung ikaw ay nagkakasala sa pagkilos. Kaya mga kapatid, dapat nakikinig tayo sa Banal na Espiritu. Sapagkat binigay ng Panginoon niya. Tinapos niya na ang tungkulin. Pinadali ang ating paglapit. Tinapos niya na lahat. Dahil sa buhay ng Israelita, makikita natin hindi kinaya. At maraming nalulipol, at maraming nasasawi. No po? Dahil tayo, una-una, nasumpa tayo. No? Tinubos tayo sa ating magkakasala. Tinubos tayo sa ating kasalanan at sa pagkasumpa. Yan po. Kaya ito po, nawa mga sa kapatid na hindi pa nakakilala, nawa niyo po ang John 3:16. Magpaabot po kayo sa bawat salita ng Panginoon, sapagkat siya lang ang magtuturo sa inyo. At kung ito'y tunay kayong may maliit na panampalataya sa Panginoon, palalaguin niya ito. Sapagkat ito ang sabi niya sa salita, ang maliit ang mustasa, ngunit ito'y magiging mayabong na puno at maraming makakasilong dito. Amen? At bawat pagkatala po natin, ang Holy Spirit hindi about yung nararamdaman natin. No? Hindi emotion ang tinuturo mo. Yung salita, yung katotohanan. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, hindi na yung mababago. Kung ano yung tinuro sa atin, sinabi lumakad sa kabanalan, lumakad tayo sa kabanalan. Kung ano saan tayo tinutuwid, doon. At hindi naman kasi porket lahat. Malalaman ba natin? Dapat tayo magpalalim sa mga kapatid, dapat yung dapat malaman, yun sa katotohanan, sapagkat hindi lang po pag-ibig ang tinuturo ng Panginoon.
Hindi lang po sa pagyakap, no? Yung laging pagyakap o pagko-comfort. Kino-comfort tayo ng Panginoon sa katotohanan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya, tandaan po natin, hindi porket ang isang kapatid ay nakakilala na, ay magiging tama. Pagkatandaan natin yan. Hindi porket napakalalim na maraming salita ay nagiging tama. Pagkat may sinayag ang Panginoon sa kanyang salita. Ayun po. Sabi naman po dito sa kanyang salita sa 1, chapter 15, 26, 27, sabi natin dito, ngunit pagdating ng tagapagtanggol, ang Espiritu ng katotohanan na susubuin ko mula sa Ama, magpapatoo siya tungkol sa akin at magpapatoo rin kayo tungkol sa akin sapagkat pasimula pa'y kasama ko na kayo. Yan po. Ano ibig sabihin ng Panginoon dito? Kung tayo nakakilala, kaya mga kapatid, sa mga hindi pa nakakilala, kung mas na nawa mo, ikaw ang gagamitin ng Panginoon upang makapagpatotoo rin sa Kanya. Tayo ang magpapatotoo sapagkat ginabayan kami ng Panginoon, ngunit nawa sa tunay na katotohanan na itinuturo ng Panginoon sa atin. Amen po? Hindi lang kasi about to sa salita. Hindi about na magkaroon ka emotion, kundi yung tunay na pagsunod sa Panginoon. Marami po, maraming na tayo maririnig na ignore nyo lang muna po. Ng tunay, mag-focus tayo sa pinagagawa ng Panginoon. Amen? Mag-focus mo lang sa mga, lalo sa mga hindi pa nakakilala, mag-focus muna kayo sa pagkakakilala sa Panginoon. Kaya ito, salita ng Panginoon, yung tagagabay, ang siyang nagpapatotoo sa atin, at bilang tayong ginabayan, tayo rin na magpapatotoo sapagkat nanawa na natin at sumusunod na tayo sa katotohanan. Amen? Sapagkat nga, napakalaga po ang salita ng Panginoon nang hindi ayon sa emosyon. Sabi ko sa Matthew 13:7, sumagot si Jesus, ang nag-ahasik ng mabuting bini ay ang anak ng tao. Kaya every days na binigay ng Panginoon sa araw na binigay ng Panginoon na sa araw na kanyang tinakda na lang, na tayo nagpupuri at binagsasama, ano kaya yung hinasik sa atin na binhi? Yan ang pinanghahawakan natin. Iba-iba po. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na nagasik ang Panginoon, nagiging pareho ang hakbang. Hindi po. Ang importante, humakbang. Alam ko may laban ng bawat isa. Ang importante sa akin, manatili sa Panginoon, mabak. Kasi huwag lang po tayo maging damo. Sapagkat sinali ng Panginoon, Panginoon, nagasik ka, bakit may namunga, bakit may tumutubong damo? Ano? Pero sabi na, hayaan mo. Pero sabi nga, mababago yung pag. Natatanggal yung damo na yan kapag ito ang lahat ay lumalakad sa katotohanan. Amen? Pero hindi may iwasan sinabi ng Panginoon yan. Kaya hindi porket Kristiyano ay nasa kabanalan. Katandaan natin. Panghawakan po natin. Hindi porket na nakakilala, nagkahayag. Sabi nga, maraming wala ang pradeta. At yan ang binabantayan ko sa sarili ko. Hinihiling ko sa Panginoon. Hindi ko pwedeng gawin ng maging wala. Kaya, ang isang panalangin ko ay siyang tinutupod ng Panginoon. Unang-una, ang isang tao na humihingi ng katotohanan ng paglakad sa kabanalan, ang hihingi niyan, hindi about prosperity, about walking in the holiness. Kaya dyan, sabi ko pagtitiwala sa Kanya.
Pagkat maraming hinayag ang Panginoon at sa gabay ng banal na Espiritu, dito tayo napukulang. Yung trust. Yung trust sa Panginoon. At laging misa dahil meron. Bakit inano ni, basahin ko po para maintindihan nyo. Proverbs sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6, sabi to, sa 5, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya ngay alalahanin upang ikay patubayan iyong mga tatahakin. Amen po, no? Pero yan ang problema, yung pagtitiwala. Diyan sa pagtitiwala na yan, nasubukan ako ng Panginoon. Dahil yung nakaraan lang, doon po ako yung buhay, gusto kong mag-exit at lumipat. Pero one word, one salita, if you, na hindi kita pababayaan, no, wag tayong umano sa pera. Hindi apat sa money, apat spiritual. Sabi nga, pag ikaw sumusunod, sabi nga lagi pinaano ni Pastore, pag sumusunod ka, kasunod niyang pagpapala. 100% po yun. Pero hindi lang sa blessing kasi ng pera yun. Yung pinakamahalaga, yung blessing spiritual. Patandaan natin, spiritual blessing ang pinakamahalaga. Hindi po ang tinuturo sa atin. Hindi sa money. Hindi po. Kasi, sabi nga tingnan nyo, sinabi ng Panginoon, yung magaganap. Kung maganap yun, madadala ba natin? Kung marami naman tayo, kasing yaman tayo ng may-ari ng SM, no? Maraming SM. Kung may natupad yung salita ng Panginoon, magagamit ba niya yan? Hindi. Pagkat sinabi ng Panginoon, tumakbo ka na. Iwanan mo ang lahat. Hindi ito makakatulong. Yun ang problema. Meron ka pero wala ka spiritual na growth. Kaya nawa pang mga kapatid, sa mga hindi pa nakakilala, o bago, nawaan nyo po lang ito. Nawaan nyo. Ang Panginoon, tinadaan tayo sa katotohanan, sa tunay na diyan niya na makipot, na mahirap pasukin. Ang kagandahan sa makipot na daan ito, pag nakapasok ka na, never turn back ka na. Once na bumasunod ka sa banal na Espiritu, hindi ka natatalikod. Hanggang nagpapaturo ka sa bawat salita na binibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, John 3:16 napakalaga po sapagkat kumpleto po yan ang pagkilos ng Panginoon. Sinabing hindi mapapahamak pagkat siya mismo ang kikilos sa atin. Ang kailangan lang natin cooperation sa Kanya. Kaya yung pagtitiwala sa sarili dahil sa karunungan, yan tandaan natin, Solomon, sinulat niya yan. Binigyan siya ng karunungan ng Panginoon. Ngunit nagkasala siya. Sa dahil ng wisdom ng kanyang tinuro niya, sinulat, ngunit saan siya napunta? Hindi ito about sa, yung wisdom binigay, marami. Saan siya nagkasala? Alam mo yung walang wisdom na binigay sa kanya? Yung bili na bilin sa kanya. Huwag siya mag-aasawa ng mga Di ba po? Dahil na anong silbi ng salita kung nandaon tayo sa emosyon, sa nakikita. Kaya sinabi ng Panginoon, hindi yung 10 utos ng Panginoon, hindi niya ito pinawawalang sala, kundi pinaigting pang niya. Paano niyo makikita to? Kung sinasabi, huwag ka makiapid. Ngunit sabi niya sa pamamagitan ng paningin, nagkakasala na tayo ng pag-iisip. Pinaigting, di ba po? Hindi ka pa kumikilos, hindi mo pa nahahawakan ang kamay ng kapatid. Nakikiapin na tayo. Kaya spiritual growth ang binibigay sa atin. Pinalalalim tayo sa spiritual. Hindi ito about dahil sa, ito halimbawa, inalaw ni Lord na maghiwalay kami. Hindi. Never ni Lord na ginusto maghiwalay sa mag-asawa. May sumisira,
Ang kailangan lang, mayroong isang matatag. Kapag ang isang nakatayo ay nabuwal pa, wasak ang isang pamilya. Habang itayo may panampalataya at may katibayan sa panampalataya, lalo ka pang makapagpatibay. Lalong pong tibayan kasi nakikita mo na ang pagkilos. Mayroon ng pinakikita si Lord na dapat mong hakbangan. Ang pagbaka sa ating flesh, sa karunungan, no? Pero ang Espiritu, hinadaan tayo sa katotohanan na daan. Amen po? Kaya huwag mo tayo magbabalaan sa karunungan. Ito po, sa, ayan, makinig at tugdin. Sabi ko dyan sa Pahayag, chapter 2, verse 11, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng pangalawang kamatayan. Sa pagsuway natin sa Banal na Espiritu, tingin nyo sabing hindi mapapahamak, tingin nyo na pag sumuway tayo sa Banal na Espiritu, kapahamakan ba o mabibigyan ka ng victory sa buhay mo? Kaya dyan, minahal tayo ng Diyos. Kamusta na tayo sa ating pakikinig? Paano natin ito tinutugtin? Kaya mga kapatid, sa mga andyan 360 ganyan. Hindi tayo pahamak ng Panginoon, kundi tinuturuan tayo at ginagabayan. Kanya kailangan po, kanya-kanya. Sabi nga ng Apostol Pablo, may kanya-kanya tayong takbuhin. Kaya, bilang mga kapatid, hindi ako, bilang tinuturuan ng Panginoon, o meron isang kapatid, may wisdom ako, binibigay ng Panginoon, binigay sa akin, na kung paano ilalim ko ang emosyon ko, maaaring pumunta ako sa kapahamakan. Amen? Ganun lang po yung kasimple. Kaya sabi nga, makinig tayo sa lagi kung ano ang ginuturo ng bawat ibon. Kaya mga kapatid, sa inaabot ng Panginoon, andyan 360 po, inaabot tayo. Kaya kung napapakinggan mo ang salita, makinig ka. Sapagkat ang Diyos ang umaabot sa iyo, hindi ang tao. Inaabot ka sa pamamagitan ng ginagamit ng Panginoon na nakakilala sa Panginoon. Amen po? At sunod, sabi ko dyan, may dalawang uri ng palataya. Amen po? May dalawang uri ng palataya. Una, isang hangal. Pangalawa, isang matalino. Dito po makikita natin sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 25 verse 34. Sabi ito, ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matalino na may nagbaon ng langis bukod sa nasa kanilang mga ilawan. Tingnan niyo po. Ang Panginoon sa Kristo po ang bigay ng halimbawa diyan, hangal. Pero alam nilang pupunta siya sa bride. At alam meron silang langis. Di ba po? May inabangan silang bride na alam nilang groom, di ba po? Yung ikakasal. Panginoon sa Kristo, paghihintay. Amen po, no? Pero dito, manampalataya siya. At dito tayo dapat nag-iingat. May 5 matalino, may 5 hangal. At dito, minsan, tayo napapahamak sa kapwa-li natin. Manampalataya. Pagkatandaan natin. Kaya, sinasabi ng Panginoon, maraming maghahanap. Wala ang propeta. Wala ang propeta. Paano? Sa 5 hangal na yan, paano? Kasi nakilala nila, sumampalataya. Kasi karamihan yung love. Panay, hindi, mahal ako ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Pinatawad na ako, namatay na, tapos na ang lahat.
Ang kaya lang, basta tinanggap ko lang ang Panginoon. Mga kapatid, ang John 3:16 po, ang sinabing hindi mapapahamak, nililig tayo ng Panginoon sa katotohanan, patungo sa buhay ng walang hanggan. Hindi po tayo nililig, hindi lang ito pagtanggap na simple. May process po. Pagtanggap po natin, ang sinasabi ng Panginoon, yung Holy Spirit niya yung nandun. Ang kailangan lang natin, cooperation. At ito'y individual. So, no? Kaya makikita po natin, tingnan nyo sa history niyan, humihingi yung 5. Humihingi ng tulong. Pinagbigyan ba? Hindi. Ang kaligtasan kasi hindi mo pwedeng hingin. Di ba po? Ikaw mismo, paano ka sumusunod sa Panginoon? Hindi mo pwedeng Sabi nga, bigyan mo ko. Anong binigay ng wisdom ng Bumili ka. Ikaw mismo. Ikaw tayo mismo, bawat isa ang kikilos. Kaya kung makinig lang tayo ng makinig, paano yung tinuturo? Pero yung pagsunod, ng bawat isa, ang pagsunod ko, hindi pare-pareho. Amen? Ito ay about sa Panginoon. Between ako, ang Panginoon. Kayo, ang Panginoon. Hindi porket mayroong pastor o hindi po. O Panginoon nagbibigay ng nasalita. Kundi about to, bawat isa sa atin sa Panginoon. Pagkilala, pagsunod. Kailan tayo pinagagalitan pag ito'y nakikita na ang maling pagkilos. Amen? Yung hayag na. Kaya mga kapatid, wag na yung mga simpleng salita ng Panginoon, hindi lang ito maging simple. Mas lumalim pa sa inyo. Kaya mga kapatid, sa mga hindi pa nakakakilala, alam niyo po to. Unawaan niyo po ang John 3:16. Hindi po tayo nadalhin ng Panginoon sa kapamakan. Hindi po tayo dadalhin ng Panginoon sa kahirapan. Hindi dadalhin tayo ng Panginoon sa tunay na kanyang layunin, makarating sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya mga kapatid, pagsikapan po natin na huwag tayong maging anghal sa Panginoon. Saan nyo makikita yan? Sa Revelation. Bilang sample. Alam niyo yung Ezia? Yung 1? Yun yung 5. May spirit, meron siyang langis ng pagkakilala sa Panginoon. Pero hindi malalim. Bakit? Sabi niya, isusuka. Hindi dapat yung ganun. Ang Diyos na nagsasabi niya, hindi po nakasulat po yan. Kaya huwag po tayo masaktan sa salitang hangal. Sa paningin ng Diyos. Kaya pag-ingatan po natin ang ating pagkakilala sa Panginoon. At huwag po tayong magpadala sa bawat emosyon natin. Hindi magpadala tayo kung sa tinuturo ng Panginoon. No? Sabi po dyan sa Matthew chapter 24 verse 11 to 13, sabi dito, maraming nagpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao, ang mga kasama ay lalaganap, kaya manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya mga kapatid, sikapan nyo kung manuwan ng John 3:16. Ang kailangan po natin maging tapat sa pagkatawag sa atin. Kaya sa mga hindi pa naunawaan, ang katotohanan pong binibigay ng Panginoon ay ang paglakad sa buhay ng walang hanggan. Kaya mga kapatid, magiging isang bulaan, isang proteta, ang isang mampalatayang nagahayag pag iba na ang hinahangad. Iba na
ang patutunguhan. Gaya ng sinabi naman, tayo ay ginagabay ng Panginoon sa banal na Espiritu, kaya lalago tayo sa spiritual. Pinalalago tayo ng Panginoon sa spiritual sa pagkatawag sa atin. Kaya upang hindi tayo mag-isang bulang propeta o naghahayag na sabing kilala ko ang Kristo, ngunit hindi naman natin nakikita sa atin, no? Hindi naman to hindi po to about na kailangan pag nagkaroon ng problema humanap ka ng ibang solusyon, kundi ang solusyon lagi ay nasa Panginoon. Wala po sa atin, lagi po nasa Panginoon ang lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, huwag po natin sayangin ang buhay ng binigay ng Panginoon. Kaya tinatanong ko, minahal tayo ng Diyos, kamusta na kaya tayo? Sana pinapatungan ng atin mga itinuro sa atin, yung nilagay ng puso sa atin. Sa akin, isa lang ang hinahal ko. Bilang inuhubog ng Panginoon, lagi kong dalangin ang madala ang bawat kaluluwa sa spiritual group na hindi sa ibabaw ng mundong ito. Yun ang wisdom na laging hinihingi ko sa Panginoon. Pagkat darating na po sa pagtaghirap ngayon, lagi ang tao nakapokus sa trabaho, paghahanap lagi income. Kaya mapalad po tayo, binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. May hanap buhay tayo, nakakapaglingkod, nakakasamba sa lugar na ito, sa Saudi, alam mo bawal, pero ginawa ng Panginoon yan sapagkat hindi nagpapatalo ang Panginoon. Victorious na lahat. Ang kinakailangan lang natin, tayo, kamusta na ang pagsunod. Kaya sinasabi na John 3:16, napakalaga po ng pagpapakilala po kasi ginamit po ng Panginoon to ulit-ulit na hindi talagang ito lang nilagay ng Panginoon, kailangan may paliwanag. Bakit inaabot tayo ng Panginoon? Nawa natin bakit hindi mapapahamak? Sapagkat makipot, hirap pasukin ang pinapangako ng Panginoon na eternal life. Yes, kailangan ko po Panginoon. Kaya tayong yung 10 dalaga bilang example. Kaya kung sinasabi ng Panginoon, siya ang naghahasik. Ano ba talaga tayong sisigla ng salita ng Panginoon? May bato ba sa ating puso? May mga damo ba dito sa ating puso? O no? Hindi nawawala ang struggle. Hindi na lagi nandyan yan. Laging meron tayong nararamdamang nakakasakit sa ating puso. Ngunit paintinin natin ang binigay ng Panginoon. Sabi nga ng Banal Espiritu, siya nagbibigay ng kapayapaan sa atin, nagpapaalala. Sabi nga, ang Banal Espiritu yumayakap sa atin. Pag niyakap tayo, ang pinagagawa nito, yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya doon pa lang sa una, bakit tayo minahal ng Panginoon? Kasi may pag-ibig talaga siya. Handa siya magpatawad sa lahat ng oras. Ngunit, hanggang saan? Ilang beses ba sinabi ng Panginoon magpagpatawad tayo? 70? Time is 7. Ang Panginoon kaya, sa simula ng generation ng likha niya, ilang beses kaya siya nagpatawad? Sa ating tao, yun lang ang bilang. Ang Panginoon, ilang beses nagpapatawad. Kaya sinasabi sa Banal Espiritu, sa Banal na Salita, ang pag-ibig ng Panginoon, hindi marilim, walang hanggang, at tunay na dalisay. At ito yung
minsan inahawakan lang ng mga manampalataya. Nawawag po, sapagkat may katotohanan tayong lalakarin patungo sa buhay na walang hanggan, upang hindi tayo maiwalay sa Panginoon, hindi maging matibay tayo, matatag. Amen? Paano na tayo makakapagturo kung tayo ay makabase lang kasi minaramdaman, comfort natin, kasi kailangan tulungan, ibigay natin lahat, no? Hindi ganun na ituro natin muna yung wisdom na dapat niya matutunan, yung pagkakilala sa Panginoon, paglakad sa katotohanan na sa kabanalan, at mabago yung isip, no? Yung hindi lagi may pag-aalangan, no? Yung tutulungan mo na lang nag-aalangan pa, hindi mo malaman kung ano, ipinaliwanag mo na ang lahat. Kaya doon sa pag-abot na yun, dapat may gap tayo doon. Ang wisdom binibigay ng Panginoon. Hindi ito about na pag nagbigay ang Panginoon ng wisdom, hindi lalagyan mo ano, yung dahil habag na habag ka, kailangan mo, mapapahama ka naman. May proseso. Sumunod tayo sa proseso. Dahil sa simple lang. Huwag nating i-compromise yung ating panampalataya. No? Huwag nating compromise ang panampalataya. Kaya mga kapatid, bilang tayo pinalalahanan, pinanumbalik para upang manawaan, tandaan natin, makinig tayo lagi. Kung saan man tayo naroroon, kasi hindi may hiwalay ang Diyos sa atin, ang Espiritu. Hindi may hiwalay saan tayo nandoon. Tuturuan tayo. Baka ang problema lang, baka pag napunta kayo sa mga katulad ko, sa mga kasama ko, wala kayo maririnig na maganda. Kaya, ano yung dapat mo kailangan mag-focus tayo sa kilos ng Holy Spirit. No? Hindi tayo nagpo-focus dahil may mga kwentuhan diyan, mga hindi. Ang salita ng Panginoong unawain natin. Magpo-focus tayo saan tayo ililid. Kaya, anong gagawin natin? Manalangin. Dumating nawa ang panahon sa kanila na mabuksan ang kanilang kaisipan. Sapagkat anuman sabihin mo, sabi nga ibigay mo naman ang perlas kung ito may yuyurakan. Huwag mo na ibigay. Ipanalangin mo lang muna. Amen? Kasi sabi mo na kung sino ang Panginoon. Pero pag isasabihin mo pa ang lahat at lagi lang naman tinatapakan at babalikan ka lang din, manalangin ka muna kasi nasa Diyos ang paghawak ng puso ng tao. Kaya sa nagahayag, tingnan niyo po, sa mga evangelist makikita mo may sinasaktan, no? Yung isang negro na American negro, nag-aaral siya evangelize. Talagang nakipag-ano siya, pero word of God ang ginagamit niya. Sinaktan man siya, hindi, tuloy lang. Hindi niya i-compromise yung salita ng Panginoon. Continuous ang niya. Kaya po, dito po sa pag-abot, sa mga kapatid na sa manonood, nawamanawaan niyo po kung bakit at saan tayo dinadala. Kaya tayong mga nakakilala sa Panginoon at malalim na, nasa sa inyo po paano ang pangungusap ng Panginoon. Nasa sa atin ang pangungusap, saan tayo dadalhin. To God to be all the glory. Amen po. Tayo po ay papanalangin ng pastora at anuman ang nais nyo na napaalala sa inyo, tayo na po ay sa bawat isa na yun, sa ating pagdulog sa Panginoon. At sa mga nanonood, nawa dumalangin din po kayo na makalakad sa tunay na katotohanan at mabigyan muli kayong panibagong mabuksan ang kaisipan kung kayo naman po ay napalayo